Sa kamakailang pagpupulong ukol sa epekto ng vape law sa industriya, ayon kay Joey Dulay, Pangulo ng Philippine E-Cigarette Industry Association, humigit kumulang 20% ng mga lokal na kumpanya ng vape ang nagsara dahil sa mahigpit na regulasyon ng pamahalaan. Base sa kanila, mas kayang sumunod ng mga importers kumpara sa mga lokal na kumpanya, ngunit hinihikayat pa rin nila ang mga ito na sumunod sa mga patakaran. Alinsunod sa Vape Law o Republic Act 11900, ang mga manufacturers at importers ay kinakailangang magparehistro at kumuha ng mga lisensya upang makapag-operate ng legal. Aniya, marami sa mga vape brands at manufacturers ay hindi pa nakakakuha ng Philippine Standard Quality Mark at Import Commodity Clearance mula sa DTI, kung saan nasa 6.5 billion peso ang halaga ng illegal na vape products ang nasamsam ng Bureau of Customs hanggang katapusan ng Agosto. Karamihan ay mula sa China ayon sa Customs Intelligence Division. Samantalang tinatayang aabot sa 10 bilyong piso ang nawawalang kita ng gobyerno ngayong taon dahil sa patuloy na smuggling at maling deklarasyon ng mga vape products ayon sa Minimal Government Thinkers. Pahayag naman ni Bienvenido Oplas Jr., presidente ng Minimal Government Thinkers, dalawang uri ng smuggling ang umiiral ngayon: outright smuggling na walang binabayarang buwis at technical smuggling sa pamamagitan ng misdeclaration. Samantala, noong nakaraang taon, nasa 5 bilyong piso ang tinatayang nawawalang kita mula sa vape smuggling, ngunit ito'y lumala pa ngayong taon. Ito ay bunso umano ng malaking diferensya sa excise tax sa nicotine salt at freebase nicotine. Maraming importers ang hindi wasto ang deklarasyon ng kanilang mga produkto kaya't nagkakaroon ng tax leakage. Dahil dito, nananawagan ng think tank na burahin ang pagkakaiba ng dalawang uri ng vape products upang mapigilan ang maling deklarasyon. Ngunit kanilang paglilinaw, kailangan pa ng batas na mag-aamyenda sa vape law. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.